Attorney Paolo Tamase ang tinatangka ko natin makausap, Assistant Dean, Constitutional Law Professor ng UP College of Law. Yes. Gusto natin malaman, Wayne, kasi ngayon nagko-convene na ang Commission on Appointments. Oo. No? Dahil isa sa mga mahalagang dapat nilang gawin ay yung ma-confirm yung ilang mga dating mga koronel ngayon Na at magiging dapat magiging general. general. Ano? O yan, Importante naman yan. kami sa inyo dahil sa politika nyo, madidiskaril yung mga general na yon, di ba Yes, no? kaya nandun na ating nagpabati na ngayon mga staff ng ng Diba? Kongreso at Senado. Hindi, nandun na sila ngayon. Nagko-convene na. Standby lang mga kapuso. Si Attorney Paolo Tamase nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga, Joel, Weng at sa inyong mga taga-subaybay. Yeah, maraming Narinig nyo na salamat po. ba? Tinanggap na po ni Senator Alan Cayetano na hindi na ho siya ang Senate President. Pero gusto namin malaman, kahapon nag-file po siya. Kasama ho yung, ano ba yan, 9 Ibang senators. yes, no? oo. 9 senators po sila dito po sa Korte Suprema para ideklarang hindi ho, walang bisa. Yun nangyari po noong June 3 session. Paano mangyayari po doon sa kasong yun, Attorney Tamase? Well, actually, ngayon ko lang po narinig na tinanggap na po niya Yeah. na hindi na po siya Senate President. Kung naghahain po kasi sila ng kaso, so ang dalawa pong pwede mangyari doon ay una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Allowed naman po yun sa patakaran natin, no? Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung magdi-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolve, no? Yung issue lang po kasi ay pag tinignan niyo po yung petition nila ni Senator Cayetano, medyo madami po silang inilagay na objection. So at least doon sa issue ng Senate President, may ibang issue na mawawala na dahil doon. Pero mayroon po silang huling issue kasi nilabas ukol doon sa impeachment, yung amendment ng Rules of Procedure. So doon po tayo medyo hindi sigurado, but realistically, in practical terms, kung ano man po yung infirmities nung quorum or yung issue na iyon ay makaklaro po siguro today dahil magkakaroon po ng special session at baka magdulot lang din po ng pagdidismiss ng petition nila. Okay, pero at least ito, yung naging decision po niya ay nagbigay daan para sa maayos na special session at paglilinaw sa kung sino na talaga yung leader at tunay na majority po ng Senado sa ngayon. Opo, no. At ayaw naman po natin unahan yung actual na pagpapalit ng liderato mamaya. Kailangan po kasi sa konteksto ng session mangyayari yun. Opo. Pero siguro ito po yung magandang illustration kung saan hindi po lahat kasi ng problema sa politika ay kailangan iakyat natin sa ating korte. No, ultimately, nagre-resolve po yan on their own. Sana na-resolve ng mas mabilisan para hindi po naantala yung confirmation ng ating mga general at yung iba pa hong urgent na legislative agenda. Pero ganun po yung sistema natin, yung saligang batas po natin, hinahayaan po niya yung Senado na ayusin muna sa kanilang sarili yung kanilang mga gusot bago nila iakyat ito sa mga korte natin as a last resort. Yun nga ang gusto namin actually tanong sa inyo kasi pagpalagay natin, kung di nangyari itong ginawa ni Senator Alan Cayetano at tumuloy-tuloy sila sa paghahain ng kaso ng petition sa Supreme Court, ano ba dapat ang maging stance o postura ng Supreme Court dito? Kasi siyempre meron tayong paggalang sa, co-equal branch ang Senado at may separation of powers. Dapat ba talagang pinakikialaman ang Supreme Court kung ano yung mga nangyayari po sa Senado, lalo na doon sa issue tungkol sa liderato o what should be the Internal stance of the Supreme Court kung sakasakaling sa kanila inilagay, sa kanilang kamay ang pagdedesisyon dito, Attorney Tamase? So, tignan po siguro natin yung grounds nila in two buckets, no? Dalawang malaking grupo. Una ay yung mga grounds na base sa saligang batas. Pangalawa ay yung grounds base sa patakaran o rules ng Senado. So, pagdating doon sa patakaran o rules ng Senado, mayroon kasi tayong mga desisyon ng korte na yung pinaka-memorable dyan, yung pangalan ng kaso ay Arroyo versus De Venecia, 1997 na kaso ito, kung saan sinasabi ng korte na kahit mayroon pang patakaran o rules yung Senado or in that case yung House of Representatives, yung paglabag ng rules na iyon, hindi korte ang nagtatama o nagko-correct. Yung Senado mismo, yung House mismo. Yes. Kasi pagdating doon sa patakaran nila, sila mismo yung nag-i-interpret. No? Kung hanap tayo ng analogy, hindi ka hanap ng basketball referee para ayusin yung gusot sa volleyball. Parang ganun yung nangyayari doon sa kaso na iyon. So, yung mga grounds na yun, sa pananaw ko lamang po na akademiko, medyo mahina po, I think. Yung constitutional grounds, yung unang bucket, doon po, medyo established naman na may kapangyarihan yung korte natin na pumasok.
Pero kahit may kapangyarihan sila na pumasok, hindi ibig sabihin nun na dapat i-exercise nila yung kapangyarihan nila na pumasok. So bumabalik tayo dun sa napag-usapan natin in the last few weeks na yung tinatawag na political question. No? Papasok ba talaga yung korte dito sa gulo na ito kung saan pwedeng mahila din siya doon sa lusak no, ng Yes. politika na iniiwasan niya. Attorney Tamase, kung sakali, di ba, mas maganda rin pa rin sana no, kung sakali na dedesisyonan ng Supreme Court yung petition para lang malinaw na para pagtibayin yung jurisprudence doon sa Avellino versus Cuenco na pwede ang 12. Well, patas po yun, no? Na, I mean, bahagi po yun nung role natin ng court na parang yung Supreme Court po kasi natin dahil siya po yung final word sa saligang batas, minsan ninanais po natin na magsalita na lamang kayo ng patapos no, upang hindi na maulit yung gusot. Pero Correct. kung may makikita naman kasi kayo dito sa nangyari na dispute, nagsalita naman na ng patapos yung korte sa Avellino versus Cuenco. So magkakahanap at makakahanap ng dahilan na buhayin yung mga gulo at mga gusot sa politika at merong temptation lagi na umakyat sa korte para ayusin nila. So hindi siya masyadong maganda kasi parang ang nangyayari, nire-risk ng mga political parties and groups na lang na sige mag-away tayo tapos hayaan na lang natin yung korte na mag-ayos. Oo. Imbes na sumunod sila dun sa napagdesisyonan na dati, tapos we ensure within yung check sa loob ng Senado mismo or sa loob ng political branches na sumunod tayo doon sa napagdesisyonan na dati. Pero I think sa kasong ito, Attorney Tamasa and Joel, hindi yung legal issue yung sinandigan ng decision ni Senator Alan Peter Cayetano na may 12 ba? Wala. Basta sa kanya, this is because wala na siyang 13. Wala na siyang 13. Sa lahat ng practical sense, wala na siyang numero. So bumigay na siya kaya hindi niya na pinangahawakan yung petition sa Supreme Court. At yun po yung maganda, no? Kahit pa paano dito sa nangyari. In the past few weeks, mayroon po kasing paulit-ulit ho na parang tendency na hindi, iakyat na natin to sa korte or kailan ba magdedesisyon yung Korte Suprema. Kasi nga, gusto naman natin na maayos na yung gulo. Pero yung demokrasya, yung sistema natin, hindi naman siya laging maayos, no? Bahagi kasi doon ay mayroong mga malalakas na pananaw yung iba't ibang partido, pero meron tayong sistemang politikal na inaayos or pinaplansya yung mga gusot na iyon na hindi kailangan umakyat sa korte. So yung nakita natin today, no, hindi dahil lang hindi siya legal, hindi ibig sabihin nun na hindi siya constitutional. Bahagi nung saligang batas actually yung pagtutulak doon sa mga politiko natin na no, majority wins ang demokrasya natin whether we like it or not, no? Madalas or minsan nasa minorya naman tayo. Pero ibig sabihin nun may mga patakaran yung saligang batas natin na itinatakda na yung mayorya talaga yung mananaig. At batay doon sa mga galawan in the last few days, no, na mukhang nakikita na natin today, mukhang ganun lamang yung effect nung political calculations na iyon na no, pinoprotektahan din naman ng ating saligang batas. Yung kayo professor kayo ng constitutional law, Oo. 'di ba? I'm sure napag-uusapan ninyo sa classroom po ito. Ano ba ang bone of contention kasi, Weng? Yung word na all of Yeah. the members hindi naman All binanggit. members of the Senate. All members of the Senate, majority of all members of the Senate, which is 13, di ba? Pero ngayon, sinasabi nga na majority, yung all of the members of the Senate ba, ano ba yon? 24 o O kung sino kung yung sino present. yung present na nandun, Attorney Tomase? Ewan ko, paano nyo ba tinuturo yan sa Oo. classroom? Opo, no? So dalawang punto. Yung una, mayroon po tayong established na batas. No? Yung batas po na establish ay yung pagpapaliwanag ng korte doon sa Avellino. Nagkaroon po ng academic na discussion dito a few weeks ago kung tinatawag natin na doctrinal po ba yun or parang pasakalya lamang ng Korte Suprema yun. But I think ang consensus ay no, over 70 plus years mukhang nag-form naman ng consensus na tama yung Avellino. So pwede, bahagi po yun no, na in general, pagdating doon sa quorum, ang binibilang natin ay yung kaya lamang dumalo sa session. In that case, yung out of the country, hindi siya isinama. So on the second point, hindi naman po kasi nako-contemplate ng mga kaso at hindi po dapat kino-contemplate ng mga kaso lahat ng hypothetical situations na pwedeng mangyari. Kasi imposible po yun no? Parang gagawin po natin na lehislatibo yung mga korte natin kung gusto natin na hulaan nila yung future na mangyayari. So, doon din natin nakikita yung expansion ng doktrina
At yung turo namin sa aming mga estudyante, I think turo din naman sa madaming law school ay ano ba yung core na prinsipyo ng desisyon na iyon at pwede mo ba siya i-apply sa isang sitwasyon na kamuka pero hindi ka pareho Oo. nung napagdesisyonan ng korte. Katulad nung So, Attorney Tamasi, yung kamukha pero hindi ka pareho. Sa legislative body o function nila, malinaw yung halimbawa kailangan mo ng simple majority or absolute majority. So kailangan mo ng majority of all the 24. Pag simple majority, kung sino lang yung present. Pero pagdating po sa impeachment, paano natin itatrato yung of all members? ayan po. So I think in general, yung base lamang po at just to show you kung yung saligang batas po natin, nag-iiba din po ng interpretation yan batay sa consensus ng tayong mga mamamayan. Yung I think prevailing pa rin na view ay yung traditional conventional view na kailangan majority nung or 2/3 ng 24, which means 16 ng 24. Kasi 24 yung senador na exist na nariyan no, regardless of kung sino yung nasa sesyon, sino yung wala, sino yung nakakulong, sino yung nagtatago. Pero hindi natin kasi pwede ibaliwala na yung pag-unawa natin ng saligang batas, informed din siya kung ano yung mga practical na konsiderasyon. Yes. So yung nasasabi ng mga scholar lately, so si Justice Carpio, yung isa, I think si Dean Mel Santamaria, yung isa pa, Professor Carlo Cruz, yung pangatlo, no? And I think nauna doon sa view na pag tinignan ninyo, kung let's say siyam yung maaresto or siyam yung hindi makadalo ng sesyon, ititigil na lang ba natin lahat ng constitutional na proseso natin? Exactly, oo. So yung practical view na iyon, no, isa siya dun sa mga possible na rereadings, parang pag-iiba ng pagbabasa natin ng saligang batas. Ang importante doon ay nakatali pa rin ba siya doon sa core principles ng ating saligang batas na napaliwanag natin ng Korte sa Avellino. And I think hindi naman siya inconsistent. No? Pwede talaga natin basahin na ganoon. Kaya lang, nag-aantay tayo doon sa tamang panahon kung saan malinaw na yun na yung kailangan natin na pagbabasa. And I think kung dalawa lamang yung hindi pa medyo mahirap i-argue. Medyo mahirap na umalis pa sa conventional view at this point. Oo, kaya lang 'di ba si Attorney Tamasi and Joel, ako naman ang nasa isip ko ay baka meron din nag-iisip Attorney Tamasi na kasi yung 2/3 na nakalagay sa saligang batas pagdating sa impeachment, ang thinking diyan ay kompleto yung 24. Walang nakakulong, walang nagtatago. Tama. At yan po yung maganda no, Weng, dun sa sinabi mo. Kasi yung pagbabasa nitong saligang batas, nakatuon yan hindi sa mga abogado lang eh. Nakatuon siya dun sa mamamayan. Kasi yung dokumento na yan, hindi gaya ng batas na ipinasa ng Kongreso, pinagbotohan yung diretsyo ng mamamayan. So tawag na natin dyan people's document. Yes. And I think madaming reasonable na reading so far na ang sinasabi nila, paano mo naman ibibilang yung all the members, yung hindi naman pwede makadalo Kaya, or hindi pwede mag-participate sa impeachment. Eh yung tradition ng ating impeachment trials ay aktibo yung hindi lang yung pag-attend, no, but yung pag-participate mga senador natin. So paano mo sila isasama doon sa required na boto? Tsaka paano sila makakaboto kung hindi nila napapag-aralan yung kaso dahil nga wala sila doon sa impeachment trial? Tama. So maganda yan na punto. Paano natin malalaman na ganyan na dapat yung pagbabasa? So una, pwede natin tignan kung ano mismo yung gagawin ng Senado in the next few days sa impeachment trial. Madaming threshold questions sa ating saligang batas, quorum, etc. Paano ba binabasa ng kasalukuyang Senado yung mga patakaran na iyon? Hindi yun final at determinative, pero makatutulong yun doon sa paano natin siya uunawain. Kasi ang impeachment trial, pangunahin nakatuon sa Senado. No? Sa kanila talaga nakaatas yan. Yung pangalawa nating titignan ay ano ba yung sentimiento ng mamamayan? At yung sentimiento na iyon, reflected yun hindi lamang sa mga survey, no, but reflected yun dun sa mga intelihenteng diskusyon na nangyayari sa publiko. Yung mga manunulat, mga akademiko, media, civil society, ano yung sinasabi nila ukol dito sa pag-unawa na ito. At gaya nung nakita natin dito sa issue ng quorum, kung nag-iba yung intindi, no, or nag-firm up yung intindi nung mamamayan, nung tayong we the people, na doon sa pag-unawa natin sa quorum, baka mag-iba din doon sa pagdating sa ilan ba yung required na boto sa impeachment. So maganda, interesado siya na, or interesting siya na constitutional dynamic eh, kung paano nag-evolve yung pag-unawa natin doon sa pinakamahalaga nating batas. O kaya lang, Atty. Tamasi, dapat ma-resolve ito bago ka mag-full swing yung impeachment trial. Kasi naka-full swing ka na ng trial, pagdating sa dulo, magiging issue natin ang number sa botohan.
Tama din naman yun, no? May ganun na concern. Kasi what if sa dulo siya pag-awayan? Oo. But I think, kung may natutunan tayo from the last few weeks, mayroon ding wisdom, may karunungan doon sa pagtiwala doon sa sistema natin na unti-unti natin siya dapat aktibong binabantayan. Mhm. Kaya naman hindi pumutok to a full-blown crisis. Yung nangyari sa Senado ay aktibong nakiki-engage yung mamamayan at yung media, no, yung institutions natin of diagonal accountability sa nangyayari sa Senado. Parang basically, papagurin nyo kami pero hindi namin kayo tatantanan. Ganun yung sinasabi natin sa kanila. Opo. So yung intelligent, active engagement na iyon dun sa mga institutions natin, I think, no, and tunog idealistic to, but napatunayan nga dito sa sitwasyon na ito, makikita mo rin kung nag-iiba yung understanding natin eh. And in fact, baka naman yung presentation ng kaso mismo masyadong malinaw na hindi na natin kailangan pag-awayan yung boto na iyon. So step by step, no, nakakapagod siya kahit papaano, but bahagi yun ng pakikisama natin sa demokrasya natin. Totoo, sir. Pero alam mo, kasi hindi lang naman impeachment wing ang may requirement ng two-thirds, no? Pagka kailangan mong sumabak sa digmaan, Oo. kailangan din ng two-thirds vote dyan. Yung magko-concur ka sa mga treaties, Two-thirds diba? din. Two-thirds din Oo. yan. Tapos mag-expel ka ng colleague, Oo. two-thirds din yan. Oh, so paano yung desisyonan kung doon tayo sa... kaya nga yung all of the members, Correct. Weng, Kailangan kung ano talaga yung masettle present lang na Totoo yan. nandun, Oo. actually, malinaw naman. Ginugulo lang ng mga abogado sa Senado. Simple lang sa akin eh. Oo. Pag hindi mo naintindihan ang pinag-uusapan at pinagdebatehan, paano ka boboto sa dulo kung hindi mo alam? Kaya nga di ba? Diba? Ganun lang kasi. Anyway, Attorney. may tatanong pa si Weng sa inyo. Yung, Hindi. Meron akong hirit, attorney. Bonus question, pwede po. Sige nga. Oh, Sige po. yun lang kahapon kasi nagkaroon ng press con, hindi ba? Yung testimonya hindi testimonya, yung mga pahayag nung 18 plus 4 kahapon na lumutang na dagdag na di umano ay dating bodyguard si dating Congressman Zaldico. Paano po ba natin tatratuhin yung paiba-iba na laman ng kanilang statement? Dati wala sa affidavit. Ngayon biglang kasama na sumingkaw ulit sa kanilang pahayag. Dati kasama, biglang nawala. Tapos nadadagdagan yung mga personalities na ini-involve. Paano po yan dapat itrato ng publiko? So, Sa legal kung standpoint. Opo, no, kung korte pa ho ito, questionable po yung ganoon na papalit-palit ng testimonya kasi parang depende sa ihip ng hangin kung ano yung sasabihin nila. And delikado po yun kasi malaki po yung reach nitong nangyayari na pagdinig doon sa flood control at susceptible na niwala na lang yung taong bayan sa kung ano yung maririnig nila kung hindi naman napapatunayan yung katotohanan. So parang kahit pa paano dapat tibo din pag-question natin doon sa mga testigo na lumalabas o yung testimonya na lumalabas. Pangalawa po, siguro bantayan natin dalawang bagay. Una, yung consistency na nabanggit nyo na, Weng, tama talaga yun. No? Inconsistent yung testimony sa batas, no, sa rules of evidence natin, Oo. questionable yung credibility ng testimonya na iyon. Kasi parang sinasalungat mo sarili mo. Parang dumadagdag, depende kung ano yung araw. Problematic yung credibility ng testimonya na iyon. Opo. Pangalawa, nag-execute ba ito ng individual na affidavit? Kasi kung joint affidavits yung ginagawa nila, questionable din. Practice yun. Kasi paano mo mai-assign yung specific na allegation doon sa taong nakakita, nakaamoy, nakaramdam mo nung tinetestigo niya. So kung nagtatago sila doon sa grupo, no, hindi nila kaya i-risk yung sarili nilang personalidad, yung sarili nilang credibility at nagtatago sila sa isang grupo lamang, potentially questionable din yung testimonya na iyon. Kasi hindi natin makikita kung ano talaga yung patotohanan nila or i-attest nila. Okay. meron pong mga nagbanggit na hahabulin namin sa korte, yung mga taong yan na minalign, no? Yung aming mga pangalan. Meron naman mga nagpahayag ng ganon, Attorney Tamase. Pwede bang gawin yon? Karapatan po nila yan. May krimen naman po talaga ng defamation sa ating revised penal code. So, kung mayroon pong isang tao na nadamay doon sa flood control ay pwede doon sa testimonya rather nung 18 or 18+4, hindi ko na kabisado yung numero. No? Pwede po talaga silang magkaso noon. Normally, pwede din po sana yung perjury pero may issues nga kasi dahil I think yung ibang affidavit, joint po yung ini-execute. Yes, oo. Ang dagdag ko lamang po ay for public figures kasi, public officers,
meron tayong tinatawag na actual malice requirement. So hindi katulad nung normal na ordinary citizen na pinaprotektahan ng batas natin ng mas malawak yung karapatan niya sa Yes. kanyang dangal. Pagdating sa mga public officers, bahagi kasi doon sa occupational hazard nila ay pagpasok nila sa public office na iintindihan nila na pwede silang masubject sa kritisismo na totoo man o hindi. So ang tinitignan na lang ay kung meron ba talagang mali siya. Mayroon bang pagpapawalang bahala talaga sa katotohanan. So parang additional requirement lang siya na kailangan nilang patunayan. Isang hirit na lang, attorney. Yung mga photos, sapat po ba yan na mga ebidensya? Tatayo na siya sa korte bilang ebidensya ng testimonya ng isang tao? Well, hindi po normally. Kasi madami pong pwedeng konteksto at pagpapaliwanag sa isang photograph. Ang nakikita po kasi natin na limitasyon ng Senate hearings, maganda po sila in the sense na nakikita ng taong bayan yung ebidensya na lumalabas. But ang hindi po natin nakikita kadalasan ay kung ano po yung sagot ng kabila. No? At especially at this stage, hindi natin makita yung sagot ng kabila. Sa paglilitis kasi sa korte, kita natin both sides. Opo. So kung may nagpakita ng photograph na prosecution witness, yung depensa pwede niyang either botasin yung testimonya na iyon sa cross-examination or magpepresenta siya ng sarili niyang ebidensya para ipaliwanag yung konteksto Alright. ng photograph na iyon. Walang ganung dynamic sa Senate hearing. No? So ang inaasahan natin, however, kung pinapanood naman natin to ng maigi at maingat ay magtanong din tayo ng mahalagang question na iyon. May konteksto ba yung mga photos na iyon, etc. Alright, Attorney Tamase, thank you. Salamat morning po sa po. inyo. Good morning. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Attorney Paolo Tamase, Associate Dean, UP College of Law.